Hello mga ka-taxpayer. So ilang araw na lang, more than a month na lang, malapit na yung ating holiday season o yung Christmas season. So after ng Christmas season, pupunta na tayo dun sa tax season. So syempre, ito yung mga panahon na tayo ay pwede nang magbayad ng buwis, lalo na dun sa ating income tax. So pwede na tayo magbayad starting January 1. So marami mga nagtatanong Sir, ano nga ba yung magandang method na gamitin para makompute ko yung aking income tax? It's either 8% ba, itemized deduction, o OSD, or yung tinatawag nating optional standard deduction. So para mas maging maganda yung tax planning natin, kailangan naintindihan natin ano ba yung pagkakaiba ng tatlong method na to. So syempre, alam natin na hindi na natin pwedeng palitan yung method na gagamitin natin for this calendar year kasi nga kung ano yung ginamit natin nung first quarter o kaya naman yung initial quarter para dun sa mga business na kaka-register lang. So kung ano yung ginamit kasi natin that time, ayun yung gagamitin natin for the entire year. Hindi tayo pwede magpalit from quarter to quarter. So syempre, para makapagplano tayo ng maayos next year, so kailangan naintindihan natin kung paano nga ba gamitin yung tatlong method na to. Kasi marami mga nagtatanong dun sa mga self-employed, dun sa mga yung mga virtual assistant o yung mga work from home na contractors, 'di ba, from outside the countries. So they are asking kasi ano ba yung magandang method na gamitin para dun sa kanilang transaction. So, kailangan nating maintindihan. So, for today's video, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga methods, 'di ba, para ma-compute natin yung ating income tax. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon on today's video. So, magpapakilala nga muna pala ako. I am Professor R.R. Dimla, a certified public accountant. So I am a tax practitioner. And also I'm a tax professor, reviewer from various schools, colleges, and university. So yon. So bago ang lahat, wag nga po natin kalimutang suportahan yung aking YouTube channel. So please share, like, and subscribe. So Taxmaster, please support the guys now to support me to create more videos. So please share and like and subscribe dun sa aking YouTube channel. Okay, so let's start na. Ano nga ba yung mga methods na pwede nating magamit para makompute natin yung ating income tax? Samahan nyo ako. Okay, so ano ba yung mga methods na pwede nating magamit doon sa pag-compute ng ating income tax? Okay, so ano-ano nga ba yung mga methods? So papakita ko lang yung video ko, no, para at least alam natin na hindi ito bot. Okay, so ano nga ba yung mga methods na pwede nating magamit sa pag-compute ng income tax? So meron tayong tinatawag na itemized deduction. Meron tayong tinatawag na gross income tax o yung 8%. Meron din tayong tinatawag na optional standard deduction. So actually kasi itong mga deduction na to, itong specifically no, itong itemized at saka optional standard deduction. So ang purpose kasi nito, ano sila sila yung i-deduct mo sa gross income. Kumbaga pambawas mo sa gross income mo. So after you deducted itong mga itemized o OSD na to, magkakamap tayo dun sa taxable income. Dun sa gross income tax kasi, wala ka nang ililess na mga deduction. So mamaya pag-uusapan natin yan, no? Para lang may quick preview kayo, baka mamaya isipin nyo lahat ng ito is deduction. Kaya tinawag ko siyang methods kasi itong GIT kasi wala namang deduction dito. Itong itemized and optional, so magkakaroon tayo ng tinatawag na deduction. So mamaya pag-uusapan natin, paano nga ba yung sinasabi nating deduction? So kailangan maintindihan natin, ano nga ba itong mga deduction na to? Okay. So ito yung ating income tax model. So pag sinabi nating income tax model, ito yung paraan ng pag-compute natin Pag-compute natin dun sa ating net income. So primarily kasi, yung net income na yan, siya yung magiging taxable income natin, no? Without considering yung mga special deduction, no? Medyo complicated na yung topic na special deduction, no? Pero dun muna tayo dun sa general, no? Na basically, kapag net income, ito yung magiging taxable income mo. When you say taxable income, ito yung amount na masasubject sa tax. So, importanteng maintindihan mo, ano nga ba yung mga purpose, ano ba yung laman nitong ating income tax model. So, let's discuss, no? Ano ba itong laman ng income tax model natin? Okay? So, screenshot ko lang para lang ma-emphasize natin yung mga i-discuss ko. Okay. So, when you have a business kasi, guys, so, syempre, meron kang benta. It's either nagbabenta ka ng goods or services. Di ba? So, syempre, dun sa binenta mo, meron kang cost. Yung cost dun sa binenta mo. For example, I'm selling a cellphone.
Magbebenta ako ng cellphone. So binili ko siya ng 300,000. Kung ano yung nasa screen ninyo. Binenta ko siya ng 1 million. So meron akong gross income o tubo na 700,000. Pero syempre, dun sa pagbili ko, dun sa iPhone na yan, pwedeng may gastos ako eh. Pwedeng may tax ako, pwedeng may transpo ako, pwedeng may milis ako nung bumili ako, kumain ako. So, basta related sa business ng mga deductions na yan, pwede ko siyang ibawas para magkamap ako dun sa aking net income. No, basically, yun yung aking magiging taxable income. So, yun yung magiging purpose ng deduction ngayon. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, you have to remember, ano ba yung mga deduction na yun? Di ba? May itemize, may OSD. So, ito yung sinasabi natin. Di ba? Basically, kapag may business ka, other than the cost of goods sold, syempre, yung cost of goods sold kasi, dinideduct mo yun sa sales para magkamap ka doon sa gross income. Di ba? Makikita mo naman doon sa mismong form na 1701, 1702, meron doon gross income. So para makompute mo yun, you have to deduct the cost of sales or cost of services. So yung mga other deductions natin o tinatawag nating operating expenses, dinideduct natin yan after nung cost of sales. Dinideduct natin yan doon sa gross income para makuha natin yung net income o yung magiging taxable income natin. So basically guys, yung income tax kasi is based yan dun sa kita mo eh. Kaya nga tinawag siyang income tax eh. Ito yung tax doon sa kita mo. No? Iba pa yung tax dun sa business. Iba pa yung business tax. No? May mga clients din ako na nagre-reklamo, no? Nagbabayad daw sila ng business tax. Tapos magbabayad pa sila ng income tax. So magkaiba sila. Although mamaya madidiscuss siya dun sa sample problem natin. Pero yun nga, no? Quick freebie lang. Iba yung business tax. Iba yung income tax. Okay? Kaya tinawag tong income tax kasi ito yung tax dun sa kita natin. So syempre, the more na malaki yung income natin, the more na malaki yung tax natin. No, expect na natin yon. Hindi tayo makaka-escape doon. So syempre, mas gusto natin malaki yung income. So malaki din yung tax na babayaran natin. Okay? So yun yung magiging purpose ng deduction. Pambawas siya to come up dun sa net income o yung pinakakinita natin na basically ito yung ating taxable income. So dito, sa problem na to, ito yung gagawin nating sample computation, no? Kung saan nga ba tayo mas magbe-benefit doon sa tatlong tatlong methods ng pag-compute ng income tax. Okay? So, tingnan niyo to, no? 1 million, ang cost of sales niya is 300,000, gross income is 700,000, deduction is 200,000, and net income is 500,000. So, compute natin ngayon yung tax na babayaran natin using the three different methods. So, syempre, para makapag-decide tayo. No? Pero ano to it's a case-to-case basis. Depende yan sa figures. Hindi ibig sabihin ginamit ko itong figures na to all throughout. No? Ito yung mas magiging beneficial para sa inyo. So, ang pagpili natin ng methods ng pag-compute ng income tax is depende yan sa figures. Of course, di ba? We have to anticipate magkano yung magiging sales natin, magkano yung magiging expense natin. Pero hindi natin alam yung mangyayari in the future eh. Di ba? Mali mo, biglang dumoble yung sales mo, biglang lumaki expenses mo. So hindi natin alam. Kaya it's case-to-case basis. Pero mas maganda, maintindihan natin kung paano ba sila gamitin. Okay, so lipat tayo dun sa ating sample problem. So okay. So, ito yung problem kanina. So yan 1 million na sales. Di ba? 1 million na sales. Yung cost of service natin is 300,000. Okay, so lipat lang natin siya doon. Ayan, 1 million na sales. Hopefully nakikita niyo yung screen ko, no? So 300,000 na cost of services. So nag-compute tayo ng gross income na 700,000. Ito yung ating OPEX, 200,000. Okay, binreakdown ko lang siya. Kasi mamaya magagamit natin tong breakdown na to, kaya doon sa itemize. Kasi sa OSD, hindi to, hindi masyadong magagamit itong itemized deduction na to. Pero sa itemized magagamit siya, no? So ngayon, paano nga ba i-compute yung ating tax na babayaran kapag ang ginamit natin is OSD? Okay. So ganito lang ang pasensya na kayo sa aso. Okay? So ngayon, paano ba gamitin yung first method ng pag-compute ng income tax using OSD? Okay? So sa OSD, ang magiging purpose ng OSD, papalitan niya yung cost of goods sold o cost of sales at saka operating expenses o yung mga deduction. Kumbaga, wala ka nang i-compute na actual deduction, actual cost of sales, i-multiply mo lang siya dun sa iyong sales.
So for example, sa problem na to, ang sales natin is 1 million, i-multiply mo lang yan ng 40%. Kaya ang OSD natin dito is 400,000 pesos. So ngayon, i-deduct mo yan sa sales. So ang taxable income mo is 600,000 pesos. So yun na yung magiging basis ng income tax na babayaran mo. Wala ka nang i-deduct na cost of goods sold, wala ka nang i-deduct na itemized deductions. Rekta na yan, 40%. So, kailan ko masasuggest na magamit itong OSD? So basically, masasuggest ko na gamitin itong OSD, no? Siyempre, pag lumagpas ng 250,000 yung sales mo within the year, and then, wala kang masyadong expenses. Di ba? Wala kang masyadong expenses. Kasi imaginein mo dito, meron ka ng deduction na 40%. Eh kung ikaw ay virtual assistant, o kaya ikaw ay remote accountant, remote lawyer, remote engineer, di ba? Ano ba yung mga expenses mo basically doon? Internet lang, kuryente. Eh hindi naman ganun kalaking porsyento ng salary mo yung revenue mo, yung mga expenses na yun. So primarily, mas maganda gamitin yung OSD kapag wala kang masyadong expenses. So ayun yung magiging suggestion ko. Pero as to have a comparison, meron tayong iisang figures lang dito. So i-compare kasi natin, using these figures, sino ba ang maliit na babayaran? Anong method ba ang mas maliit ang babayaran tax? Okay? So ngayon, 600,000 yung ating taxable income. Gamitin natin yung table natin, no? Hanapin ko lang yung table. So ito yung table natin. So lakihan ko lang para din makita ninyo. Okay? So snip ko lang, no, para lang ma-emphasize natin. So meron tayo dito na taxable income na 600,000. Ayan. Ito yung taxable income natin, 600,000. So syempre, titinan mo ngayon sa table na to, saan ba papasok yung 600,000 na taxable income? Sa anong bracket siya? So dito siya sa bracket na above 400 up to 800,000. So pasok siya dito eh, no? So above 400,000, ibig sabihin 400.01 hanggang 800,000, ito yung bracket na gagamitin mo. So dito sa right side, ito yung tax na babayaran nila. Okay, sa right side ha. Ngayon, ang bracket na above 400 up to 800,000, meron siyang initial tax na 22.5. Ito na. Ito yung initial tax na babayaran niya. Kaya meron na tayo dito kaagad na 22.5. Okay? So ngayon, meron pa tayong plus 20% of the excess of 400,000. So kukunin natin ngayon yung sumobra sa 400,000. So ang taxable income mo is 600,000, i-less mo yung 400,000, di ba? 600 less 400. So 200,000, multiply mo ng 20%. So i-multiply mo ng 20% dyan. So ang makukuha natin dyan, 200,000 times 20% is 40,000. So i-add mo ngayon yung initial tax plus yung excess. So ang babayaran mong income tax due for the entire year is 65,000. Yan na. Ayan na yung babayaran mong income tax due. 62,500 pesos. Di ba may babayaran ka pang percentage tax? Di ba? 3% ng sales. So ngayon, kunin mo rin yung 3% ng sales. Ito yung babayaran mong tax ngayon. Di ba? 1 million times 3% is 30,000. So para ma-compute natin yung total tax due for the year, i-add mo lang yung percentage tax plus yung ating income tax. So ito na lahat yung babayaran mong tax ngayon for the entire year using the OSD. Ito na siya, no? 92,500. So in-add natin to, in-add natin to. Okay? So that's how to compute yung income tax mo using the OSD. Remember guys, no, when you have a business, kahit man na self-employed ka man, kapag percentage tax ka, non-VAT ka, magbabayad ka ng percentage tax eh. Yung percentage tax guys, regardless no kung kumita ka or hindi, babayaran mo yon. No, hindi mo pwedeng i-justify kay BIR, oy, hindi ako kumita ngayong year, hindi ako magbabayad ng percentage tax. Hindi. Ang percentage tax, o business tax yan eh. Ang percentage tax is based yan sa gross sales mo. Regardless kung kumita ka or hindi, babayaran mo siya. Okay. So ngayon, na-compute na natin yung ating income tax due using the OSD method. So ang tatandaan mo sa OSD, wala kang i-deduct dito na cost of goods sold at saka operating expenses. Ang i-deduct mo lang dito yung 40% na optional standard deduction, no? 40% of sales. So yun lang ang tatandaan mo sa OSD, no?
Check natin yan. Na-compute na natin yung tax na babayaran using the OSD method. So, di ba, napaka-exciting. Alam mo na ngayon, 92,500 ang babayaran mong tax. Kung ito yung transaction mo, kung ganito yung figures mo. Okay. So, ngayon naman, so if may mga question kayo, no, please comment mo dun sa ating comment section para makagawa ulit tayo ng video para ma-discuss natin, no? Para at least mapanood ng ibang mga, yung mga businesses o self-employed na wala pa silang hinire na accountant or bookkeepers for filing their taxes. So ngayon, tapos na tayo dun sa OSD, no? Tapos na tayo dun sa OSD. Doon tayo ngayon sa gross income tax. So actually, ang gross income tax, ganun din halos siya. Madali siya. Hindi naman siya totally mahirap. Napakasimple lang ng pag-compute ng gross income tax. Okay? So lipat tayo sa gross income tax. Okay. So ano ang gagawin natin sa gross income tax? Okay. So sa gross income tax, wala rin tayong i-deduct na cost of sales at saka operating expenses o yung deductions. Isa lang ang i-deduct natin. Okay. Yung 250,000. So 1 million, i-less mo yung 250,000, rekta na yan. Okay, rekta na yan guys. So ang babayaran mong gross income tax, okay, is napakasimple lang. I-deduct mo yung 250, tsaka mo siya i-multiply ng 8%. Okay? So yung rate natin dito is 8%. Okay? So ganyan lang pag-compute natin dito guys. So multiply mo siya ng 8%. So ang babayaran mong tax for the whole year is 60,000. Okay? Take note. Take note. Okay. In lieu of percentage tax and income tax. Anong ibig sabihin ng in lieu of percentage tax and income tax? Di ba kapag may business ka, self-employed ka man, o may negosyo talaga, magbabayad ka ng percentage tax, magbabayad ka pa ng income tax. So kapag ginamit mo yung 8%, wala ka ng wala ka ng babayarang percentage tax. Kaya nga siya tinawag na in lieu. In lieu ibig sabihin kapalit nung percentage tax, kapalit nung income tax, 'di ba? Yung gross income tax na 8%. So simple lang ang pag-compute nito, i-deduct mo lang yung 250, rekta, i-multiply mo siya ng 8%. Ito yung total tax due na babayaran mo for the entire year. Wala ka nang babayarang percentage tax. So syempre, if may mga withholding taxes ka, i-deduct mo siya. But the point is, ang kino-compute kasi natin dito, yung tax due mo pa nababayaran for the entire year. No, hindi mo nagagamitin yung table, wala ka ng deduction. Hindi mo na-consider yung mga deduction mo kasi nga ginamit mo is 8%. So kanino magandang gamitin itong 8%? Siyempre, maganda rin siyang gamitin dun sa mga walang masyadong expenses. Tapos, dun sa mga nawi-withholdan ng income tax, like for example, yung mga doctors, no? They are either withheld by 5% or 8% or 10%. Kasi kapag ang doctor is na-withheld ng 5%, oh, di ba? Eh, na-withheld na sila ng 5%, eh, ang babayaran na lang nila is 3%, di ba? Eh, kung naka-itemize sila, magbabayad pa sila ng percentage tax, magbabayad pa sila ng income tax. So, I suggest, lalo dun sa mga doctors natin, if they are withheld by 5%, 3% na lang ang babayaran nila. But, in the case na ang withheld sa kanila ng mga hospital is 10%, eh, mangyayari dyan, magkaka-refund sila if they use the 8%. Wala na silang babayarang percentage tax. So, doon, mas applicable to doon sa mga nawi-withheldan regularly doon sa kanilang mga transaction. No? So, nakadalawa na tayo guys. Tapos na yung 8%, tapos na yung OSD. Dumako tayo doon sa itemized deduction. Okay? Dumako tayo doon sa itemized deduction. So, last. Di ba? So, paano nga ba gamitin tong itemized deduction? So, kwento ko lang guys, no? Kaya siya tinawag na itemized deduction. Kasi, doon sa pag-compute natin ng taxable income, di ba, naka-itemize yung mga expenses natin. Ibig sabihin, line by line item siya, kaya nga tinawag siyang itemize. So, line by line siya, per item siya, kumari rent expense, salaries expense, di ba, i-itemize mo talaga siya. So, yun lang yung ibig sabihin ng itemize. Kumbaga, i-disclose mo lang kay BAR yung mga itemized expenses mo. So, ngayon, paano ba gamitin itong itemized deduction? So, napakasimple lang din, guys. So, yun. Unang-una, okay, unang-una, kunin mo yung sales mo.
i-deduct mo yung cost of goods sold mo, tapos i-deduct mo itong mga itemized deduction mo. Di ba ito naman yung given natin kanina? So pare-parehas yan. Ito yung parang transaction nila. Ito yung profit and loss nila. Same lang. Ang gusto nating malaman dito, kung ganito yung figures natin, ano ba ang mas magandang gamitin? Okay? So ang kanyang net income dito is 500,000. So simply, ito yung ating magiging taxable income. So 500,000. So ang assignment natin ngayon, kunin natin magkano ba yung babayaran natin income tax due pag ginamit natin yung itemized deduction. So tara, i-compute natin guys no, using the itemized deduction. Okay. So before ang lahat, so kunin natin yung bracket. Saang bracket ba magpo-fall yung 500,000 na income? So skip na lang natin to. Okay. Nasaan na yung ano nito? Okay. So yung 500,000, dito rin siya pupunta sa bracket na to, above 400 to 800,000. So initial tax na 22.5 plus 20% of the excess of 400,000. So same lang din siya, no? So meron tayong initial tax dito na 22.5. Okay? So ang gagawin natin ngayon, since 500,000 yung taxable income natin, okay, kunin mo yung lumagpas dun sa 400,000. So ang lumagpas sa 400,000 is 100,000, no? So, ito yun, no? 500 less 400 is 100,000. So, i-multiply mo siya ng 20%. So, 20% times 100,000 is equals to 20,000. So, plus mo yung 22.5. Ito yung babayaran mong income tax. Sorry, income tax to, no? Income tax due for the entire year, 42.5. So, since itemized siya, magbabayad din siya ng percentage tax, which is yung 30,000. So kunin mo yung total ng dalawa. So 72.5. Yan lahat yung binayaran niyang tax. Pag sinabi ko yan lahat yung binayaran niyang tax, including na dito yung income tax, pati yung business tax o yung percentage tax. Na not get confused, no? Magkaiba yon, business tax at saka income tax. Okay. So na-compute na natin ngayon kung magkano yung kanilang babayarang income tax. So ngayon, i-differentiate natin. Using these figures, sino ba ang mas mababang babayaran? 'Di ba? Mas mababa ang babayarang income tax for the entire year. Okay? Using OSD. Okay. Okay, methods. OSD, itemize, at saka 8%. Okay? So, pakita natin. Para makita natin yung difference. So, income tax, business tax, o yung percentage tax. Sige na, percentage tax. Ilagay natin. Total. Para makita natin kung sino ba ang mas mababa. Di ba? For these figures, sino ang mas magandang gamitin? Guys, no, it's case-to-case basis. Depende sa figures yan. Walang, doon sa mga nagsasabi na, uy, ito yung magandang gamitin, di ba? Without considering yung mga data, hindi totoo yun. Kamaniwala sa mga ganun, no? Doon sa mga nagmamagaling na mga bookkeeper dyan, yung mga hindi naman diniscuss sa inyo, no? Walang definite answer kung kailan siya mas magandang gamitin. It depends dun sa figures ninyo. Okay. So, using OSD, ilink ko lang to, no? Ang income tax natin dito is 62.5. Okay. Ang percentage tax is 30,000. Same lang naman yung percentage tax dyan, 30,000. For itemized, percentage tax is 30,000. Ang income tax is 42.5. Dun sa 8%, wala tayong percentage tax, pero yung ating income tax is 60,000. Okay. So dito pa lang, makikita mo na kagad, di ba? Kung anong method yung mas magandang gamitin having that figures, no? So, recap lang natin guys, no? Yung 8% wala ka nang babayarang income tax, no? So dito, syempre, mas mababa ang babayaran natin kapag ginamit natin yung 8%. So ayun yung difference natin. So importante na malaman kasi natin kung paano gamitin itong tatlong method na to para next year makapag-decide tayo, no? Depende yan sa anticipation ninyo. So, on these figures, no? Doon sa figures na pinresent ko kanina, na ito, no, itong 1 million, 3 million na cost of sales na net income na 500, ay ang pinaka-the best na gamitin dito is yung 8%. So, depende yan, no? Depende sa figures yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon mas advantageous yung 8%. So, okay maniniwala doon sa mga magsasabi na, oh, ito gamitin mo, no? Pag sinabing right away, may answer sila. Hindi totoo yun, no? Unless mayroon siyang
data sa inyo, yung expectation mo na transaction mo the next year, talagang pwede na i-compute yun. Pwede na i-anticipate yun. But it really depends dun sa magiging figures mo the following year. So mas maganda na alam mo yung method bago ka mag-tax planning, kasi paano ka mag-tax planning kung hindi mo alam yung pag-compute o yung method na gagamitin mo para bayaran yung income tax. Okay. So hopefully may natutunan tayo ngayon. Para dun sa mga questions, you can type your question dun sa comment box. So para makagawa ulit tayo ng bagong video, and then para mapanood ulit ng mga ibang mga business owners o yung mga nakarehistro sa kay BIR. Okay? So bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko nga pala magpasalamat sa mga nanood ng video na to. So wag nga munang kalimutan mag-subscribe sa aking channel at mag-like, Taxmaster, no? So please comment your question para makagawa tayo ulit ng video. So once again, thank you for watching this video, and gagawa ulit ako ng video na tigi-isa for these methods. So parang kailan ba sila pinaka-the best gamitin. Okay, so welcome and thank you and God bless.